Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kaibigan at mga kapatid. Welcome na naman sa gabing ito sa muli na naman nating pag-aaral sa mga salita ng Diyos. At kumusta po kayong lahat? At ating pong muli makasama ang ating pong partner mula po sa Camarines Norte, Brother Bernard Marinda. Kumusta po kapatid? Happy birthday. Ga sige po. Salamat po at magandang gabi po sa atin pong lahat. At ngayon po ay tayo po ay narito upang patuloy po na mag-aral ng mga salita po ng Diyos. Magandang gabi po sa atin pong lahat. Antabay lang po sa pagdaloy ng programa. Okay, maraming salamat Brother Bernard sa inyo pong pagbati. At sa gabing ito mga kaibigan at mga kapatid, isa na namang paksa ang ating pong pag-aaralan. At ito po ay may kinalaman sa tinatawag na millennium, 1,000 years. So ito po ang topic na ating pong matutunghayan sa gabing ito. Ngunit bago ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Hilingin natin sa Panginoon ang gabay at patnubay. Ating pong ibigay sa ating pong partner ang panalangin. Mga banal, sa gabi pong ito, narito po kami sa kalagitnaan po ng Sanlinggo. Lumalapit po uli kami sa gabing ito upang hingiin po ang inyo pong dakilang patnubay sa aming gagawing pagtalakay sa programa po na ito. Nawa po ay kayo po ang unang mangunguna po dito at ganun din po hinihiling namin na tulungan niyo po ang mga nakikinig at nanonood po sa programa na ito. Ganun din ang magsasalita po sa programa na ito at magpapadaloy po. Ito po ay aming idinadalangin po sa pangalan po ng inyo pong bugtong na anak na si Jesucristo po na aming tagapagligtas. Amen. Okay, maraming salamat po Brother Bernard sa panalangin. At bago po natin mapakinggan ang topic po natin sa gabing ito, tayo po muna ay makarinig ng mensahe ng awit. Awit na pinamagatan, lumapit sa Kanya. Napag-isip-isip mo ba ang buhay mo? Bakit ka inilagay sa mundong ito? Kung saan ka nanggaling, kung saan ang patutunguhan, may dahilan kahit hindi mo ito alam. Ano kaya ang iyong gagawin? Pagpapatuloy mo ba ang iyong mga gawain? Kung magbabago ka ay simulan mo na ngayon. Tutulungan ka ng Panginoon. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin, sapagkat di mo
sa kaniyang buhay mo. Buhay natin ay pansamantala, isang saglit ika'y buhay, tapos wala ka na. Kaya't ngayon ang panahon, harapin ang katotohanan. Diyos lamang ang may buhay na walang hanggan. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin, sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa kaniyang buhay mo. Huwag nang magduda pa, ngayon gawin mo na. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin, sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya. Kaya't ihandog mo na ngayon sa kaniyang buhay mo. Ang buhay mo. Okay, maraming salamat sa awit na ate pong napakinggan. Lumapit sa Kanya. At sa gabing ito, mga kaibigan, proceed na po tayo sa ating topic na pinamagatan, Millennium, 1,000 years. Ate pong ibigay ang panahon sa ate pong partner. Magandang gabi po sa atin pong lahat at tayo po ay dadako sa atin pong inihandang topic sa gabi pong ito. At ito po ay patungkol po sa millennium o 1,000 years dyan po sa aklat ng Apokalipsis. Mahalaga po na matutunan natin ito sapagkat ito po ay kaganapan na magaganap sa nalalapit na hinaharap po. At ito po ay bahagi po ng Biblia na dapat po nating aralin at matutunan po na patungkol sa darating na 1,000 taon. Ayon nga sa mga nagtuturo, nag-aaral ng Biblia, sabi nila ang 1,000 taon daw ay sa lupa at sa ating mga Adventist, 1,000 taon ay ang bayan ng Diyos ay nasa langit, wala po sa lupa. Bagaman popular yung ideya na ang 1,000 years ay sa lupa, maghahari daw si Kristo, at iba-iba ang version nila. Pero sa Biblia, ating titingnan po kung yun ba talaga ay totoo. Na ang 1,000 taon na paghahari kasama si Kristo na nababanggit sa Apokalipsis ay kung dito ba talaga sa lupa. Ito pa ang titingnan natin dito sa buong chapter 20 ng aklat po ng Apokalipsis patungkol sa 1,000 taon.
o 1,000 years o millennium sa iba pong kataga. Sabi nga po dito, we will seek to answer several important questions such as, will the millennium be spent in heaven or on earth? Dito po natin sasagutin ang tanong na ang 1,000 years ba o ang millennium ay gugugulin natin sa langit o sa lupa? What will be the condition of the earth during this period? Ano daw ang kalagayan ng mundo o ng sanlibutan natin ng lupa sa loob ng 1,000 taon? What will God's people be doing during this time? Ano daw ang gagawin ng bayan po ng Diyos sa panahon po ng 1,000 taon? Why is there a white throne judgment after the millennium? Bakit makikita natin sa aklat ng Apokalipsis ay meron pong puting luklukan na may kinalaman po sa paghuhukom o judgment? At sabi pa nga dito, what does Revelation mean when it speaks of second death? Ano bang ibig sabihin ng ikalawang kamatayan na binabanggit po dyan sa huling mga verse ng chapter 20 ng Apokalipsis? Is it even important to know what will happen during this time? Kaya ba nating alamin ano ba talaga ang kahalagahan ng mga magaganap sa loob nitong 1,000 years? Kaya mahalagang aralin natin ito sapagkat dito po nakapaloob ang pinakamahalagang topic na dapat nating maunawaan gaya ng ikalawang kamatayan, ang judgment o yung paghuhukom, at ganun din yung gagawin ng bayan ng Diyos na paghahari sa loob ng 1,000 taon na kasama po si Kristo. Dito yan natin matutunghayan sa aklat po ng Apokalipsis. Ang Apokalipsis 20 ay sinundan po ito o nagkasunod lang ito ng chapter 19 ng Apokalipsis, at ito po ay yung chapter 19, yung huling mga verses mula 11 to 21 na isa pong nagsisilbing introduction ng chapter 20. Dito po sa Revelation 19, 11 to 21, yung buong chapter po, yung buong remaining verse po nito, dinidescribe po dito ni John yung second advent o second coming po ni Jesus Christ, kung saan nakikita po ni John sa pangitain, sa symbolic representation, yung second coming. Nakikita niya po si Jesus Christ na nakasakay po sa puting kabayo, kasama po ang libu-libong hindi mabilang na mga nakakabayo din po o armies of heaven. Symbolically, yung nakikita ni John na nagre-represent sa second coming, kung saan dumarating si Kristo na kasama ang laksa-laksa o hindi mabilang na mga ang angelic being sa mula po sa kalangitan. At yun po ang introduction ng chapter 20. Magsisimula po ang 1,000 years kapag po nag-start ang second coming. Ibig sabihin yung event po ng ikalawang pagbabalik ni Kristo, yun po ay hudyat na ang 1,000 years ay mag-i-start na po siyang ma-unroll o mabuksan ang 1,000 taon. At dito po natin titingnan ano ang 1,000 taon ayon sa konteksto ng Apokalipsis 20 o chapter 20 ng Apokalipsis. At basahin natin yung huling nangyari bago magsimula ang chapter 20. Sa Revelation 19 verse 21, ano yung event na maghuhudyat para mag-start ang 1,000 years? Sa Apokalipsis 19 verse 21. Sulat ni John. At ang mga iba ay pinatay sa tabak na lumalabas sa bibig niyaong nakasakay sa kabayo. At ang lahat ng mga ibon ay nangabusog ng mga laman nila. Ayan po. Yan po ay symbolic visionary po ni John patungkol po sa second coming po ni Jesus Christ. Papansin po natin at ang iba ay pinatay sa tabak na lumalabas sa bibig niyaong nakasakay sa kabayo, at ang lahat ng mga ibon ay nangabusog ng mga laman nila. Ito pong iba na tinutukoy po dito o remnant sa ibang translation. Hindi po ito yung nalabi ng iglesia po. Sapagkat ito pong remnant na ito yung natitirang buhay na mga masasama na napatay sa harapan po ng kordero. Mapapansin natin sa second coming,
ang lahat po ng mga wicked o makasalanan po, sila po ay hindi makakatindig sa harapan po ng kordero. Kaya sila po ay mapapatay sa tabak niyaong nakasakay po sa kabayong puti. Walang iba kundi si Jesus Christ sa kanyang ikalawang pagbabalik. Gaya po ng tabak ang kanyang power sa panahon po ng kanyang pagbabalik. At yun ang magiging dahilan kung bakit may slain o mamamatay ang lahat ng mga natitirang buhay na masama sa kanyang pagbabalik po. At lahat po ng kanilang bangkay ay kakainin ng mga ibon sa loob po ng 1,000 years. Symbolic na ibig sabihin ang kanila pong katawan ay may iwan sa lupang patay. At yan po ang introduction ng 1,000 years. Magsisimula po ang 1,000 taon kapag po ang second coming ni Jesus Christ ay naganap na po o nag-start pong mangyari po. Diyan po magbibigin ang 1,000 years. Parang ganito po sa larawan yung second advent. Sa konteksto ni Jesus Christ sa Mateo 24 na gaya sa panahon ni Noah. Mapapansin po natin bago maganap ang second advent, kagaya din po ito ng flood events sa panahon ni Noah, kung paano ipinataw ang judgment ng tubig, ganun din ang judgment ng ah, first stage po ng executive ng fire sa second advent po. Ganun po ilarawan ang second coming ni Jesus Christ. Kagaya po ng baha pero kabaliktaran po ang element fire. Mapupuksa ang lahat ng mga wicked o masasama po na buhay na nakatindig hanggang sa second coming, sila po ay mapupuksa. Sabi doon sa Revelation 19, ng tabak na lumabas po sa bibig niyaong nakakabayo na si Jesus Christ po kung titingnan natin sa buong symbol doon po sa Apocalypse 19. At dito po, para maunawaan natin ang buong 1,000 years sa Apokalipsis 20, kailangan din nating maunawaan paano isinulat ni John ang Apokalipsis 20 sa paraan po ng yung literary structure po niya. Sabi nga rito, the millennium o 1,000 years is described in Revelation chapter 20 hanggang umabot sa chapter 21 verse 8. The events in these chapters are not in strict chronological order but rather run in cycles. Kung magbabasa po tayo ng Apokalipsis 20, pag binasa lang natin ng tuloy-tuloy yung verse ng chapter 20 hanggang chapter 21, pwede tayong malito doon sa mga event na nagaganap sapagkat hindi po yan isinulat ni John ng chronological o sunod-sunod yung kaganapan, kundi isinulat po yan ni John sa paraan po ng ang mga kaganapan sa 1,000 years ay umiikot po siya o circular po ang event. Ibig sabihin po na hati po yan sa mga cycle yung pagkakasulat po ni John ng Apokalipsis 20 hanggang 21 po. At mapapansin natin yan kung ano ang clue para makita natin sa context na si John ay gumamit ng circular na paraan po ng istruktura ng pagsusulat po. Kung paano niya binibigyan ng diin yung importante na mga bagay o event na magaganap sa 1,000 years. Sabi nga dito, we know this because the same climax o yung sukdulan is reached 4 times. Mapapansin po natin sa buong chapter 20 to 21, 4 na beses po merong event diyan na umabot sa sukdulan. Though the events are repeated 4 times, 4 na ulit po, naulit yung mga kaganapan po riyan. Each repetition has a different focus. Yung 4 po na ulit na cycle ng events ay iba-iba po sila ng pinagtutuunan. Ganyan po hinati-hati po ni John ang context ng 1,000 years. Hinati niya po sa 4 na topic yung o focus ang pinagtutuunan niya po ng diin tungkol sa 1,000 years. At yan po ang titingnan natin yung 4 na events na circular po patungkol sa 1,000 years. Ito po yan. Yung nakikita nyo sa visual, sa presentation po natin. Ganyan po isulat ni John ang patungkol sa 1,000 years. Kaya kapag babasahin po natin ang chapter 20, yung unang verse po dyan mula verse 1 to 3, ang focus po dyan ni John
ay si Satanas at ang kalagayan po ng lupa. Diyan po pinapakita ni diyan sa tatlong naunang verse yung before, during, and after ng 1,000 years na ang topic niya lang po ay si Satanas at ang kalagayan ng lupa. Pagdating naman sa verse 4 to 10, yung ikalawang cycle po ng event, nakapokus naman po si John sa 1,000 years patungkol naman po sa mga banal na nakikita niya po sa langit, sa kanilang mga luklukan na ibinigay. Ipapakita diyan ni John ano ang ginagawa ng mga banal mula po sa mula sa before, during, and after ng 1,000 years. At pagdating po ng verse 11 to 21 and verse 1, ang focus na po ni John patungkol naman po doon sa mga masasama sa loob ng 1,000 years. Ano naman po ang kalalagyan nila patungkol sa judgment na ipapataw po sa kanila sa lupa. At yung huling cycle po, pang-apat na structure, ay yung nasa verse 2 to 8 po ng chapter 21. Ang focus naman po ni John doon ay ano yung kalagayan po ng mga banal na dinala sa langit sa loob ng 1,000 years at hanggang matapos ang 1,000 years doon po sa Holy City sa New Jerusalem. Diyan po nag-focus si John. Apat po na cycle po iyan na dapat nating maunawaan kapag magbabasa tayo ng chapter 20 to 21. Kaya kapag binasa lang po natin yan ng dire-diretso, pwede tayong malito sa event. Maghahalo-halo yung ideya. Pero para hindi tayo malito, kailangan nating unawain yung focus ni John na hati po sa apat. Si Satanas at ang lupa, ang mga banal sa langit, ang mga masasamang huhukuman, at ang kalagayan ng buhay ng mga banal sa loob ng bayang banal. Yan po ang apat na focus o circular ng context po ni John sa chapter 20 at 21 na ating susulyapan po sa pag-aaral po na ito upang pag tayo rin ay nagbasa at nagturo nito ay mas madali nating maunawaan ang gustong ipakita ng Diyos po sa atin. At ito po yung unang cycle na ating titingnan na ang focus po ano ang kalagayan ni Satanas sa simula ng 1,000 years hanggang magtapos ito. Ganon din ang kalagayan ng lupa sa simula hanggang sa wakas. Yan po ay masusumpungan natin sa Apokalipsis 20 sa naunang tatlong verse. Simulan natin sa context po ng verse 1. Kasi nga ang structure niya ay circular, ipinapakita ni John yung before, during, and after ng millennium. Sa verse 1, ano po ang sinasaad po ni Juan the Revelator? At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kanyang kamay. 2. Ayan po, sa tupa. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas, na siyang Diablo at Satanas, at ginapos na 1,000 taon. 3. At siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan, at tinatakan ito sa ibabaw niya, upang huwag nang magdaya sa mga bansa, hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito, ay kailangang siya'y pawalang kaunting panahon. Yun po. Makikita po natin dun sa verse 1 to 3. Ipinakita ni John yung before, during, and after ng 1,000 years na ang focus lang po niya si Satanas at yung kalagayan ng lupa sa loob ng 1,000 years. Ganyan po magsulat si John ng Apokalipsis 20 hanggang 21. Sa naunang verse, ipinapakita ni John ano ang mangyayari kay Satanas before o sa simula po o sa beginning ng 1,000 years. Nakita po ni John, sa simula ng 1,000 years, nakikita niya po meron pong isang anghel na bumababa mula po sa langit, na meron pong tanikala o key at chain, at meron pong susi ng kalaliman po. At ang layunin po niya o nung anghel po ay upang itanikala po ang Diablo o si Satanas po sa loob ng 1,000 taon at sasarhan po siya hanggang matapos ang 1,000 taon. At pag natapos daw ang 1,000 taon, siya daw po ay pakakawalan. Ibig sabihin, ipinakita yung beginning,
during and after ng 1,000 years po. Sa context ni Satan at yung kalalagyan niya po sa lupa. Makikita po natin diyan sa symbolic event, yung angel po na bumababa po diyan ay walang iba kundi ay ang nasa aklat ng Apokalipsis na angel, na mighty angel po diyan na si Jesus Christ. Sa symbolic angel po yan, na ibig sabihin ay messenger, mighty messenger. Si Jesus Christ po ang tinatawag nating pinuno ng mga messenger o archangel sa ibang salita. Si Miguel diyan sa Apokalipsis 12. Si Jesus Christ po yan ang tinatawag na Miguel, o sino ang kagaya ng Diyos. Siya po ang bumababa diyang angel. Yan po yung second coming. Sa second coming po, ang gagawin ni Jesus Christ, si Satan po ay kanya pong ibibilanggo sa loob ng 1,000 taon sa lupa po na masisira sa second coming ni Kristo. Kaya mapapansin natin yung salitang bottomless pit o yung kalaliman. Ano bang ibig sabihin po nung kalaliman na kalalagyan po nito pong dragon o ni Satanas po rito? Yung salita po ditong bottomless pit, sa Greek po ang ginamit po ni John po na termino po ay abossos. Pag sinabi pong abossos, napakalalim, napakadilim, na kalaliman po. O sa Ingles, meron tayong salitang abyss o kalaliman. Ganun po ilarawan ang bottomless pit. Ito po ay kalaliman, madilim, walang liwanag po. Ganun po ilarawan ang kalalagyan po nitong dragon o nitong si Satan po dito sa loob ng 1,000 years. Yan po ay symbolic na abossos. Ibig sabihin, hindi yan literal na may bangin na napakalalim na pagtatapunan si Satanas. Sapagkat spirit po o spiritual being po si Satanas, hindi naman po siya literal na lalagyan ng tanikala o kaya literal na sasarhan sa ilalim ng literal na kalaliman. Kasi po symbolic po yung Revelation 20. Ang tinutukoy po dyan yung event, yung kalagayan po ng daigdig natin, magigi po siyang gaya po ng kalaliman. Saan po natin masusumpungan sa Biblia yung simbolo ng abossos o abyss o kalaliman? Nasa Bible lang din po ang context ng sagot. Sa Genesis 1:2, diyan po natin makikita kung ano ang ibig sabihin ng kalaliman o deep. Anong itsura nito, nitong deep na tinatawag sa Revelation o kalaliman o abyss o aboso sa wikang Griego. Nasa Bible po ang context ng simbolo sa Genesis 1:2. At ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Ayan po. Mapapansin natin yung salita pong kalaliman o deep, ito po yung tinutukoy na walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. Yan po yung kalagayan po ng daigdig bago po magsimula yung unang araw ng paglikha po ng Diyos sa Genesis o yung creation week. Bago po nag-start ang day 1, ang kalagayan po ng daigdig natin ay nababalot po ng tubig, at doon po sa loob ng nababalot na tubig na daigdig, wala ka pong makikitang anyo. Dahil po nababalot po ito ng dilim. At wala din pong laman sapagkat walang buhay, walang mga halaman, walang mga hayop, walang mga tao, kasi po siya po ay nababalot ng dilim. Ganun po ilarawan ang daigdig bago ang paglikha. At yan din po ang kalalagyan po ni Satanas sa loob ng 1,000 taon. Ang daigdig po natin sa second coming po ni Jesus Christ, maglalaho po ang araw, maglalaho ang buwan, mawawala ang tanglaw ng bituin, at ang lahat ng lupa sa ibabaw ng dagat lulubog ito dahil po sa mighty earthquake na magaganap sa ikapitong salot. At ang may iwan na lang po ang daigdig na nababalot ng tubig, at babalik po ito sa walang anyo at walang laman, at ito po ang tinutukoy na kalaliman o abuso sa wikang Griego. Diyan po si Satanas ibibilanggo. Kaya kung iisipin natin, ang 1,000 years ba ng bayan ng Diyos ay sa lupa sila maghahari. Kung titingnan natin, yan yung popular na tinuturo ng karamihang Kristiyano.
na dito daw sa lupa sila maghahari ng 1,000 taon. Pero malinaw po ang beginning ng 1,000 years, ang lupa po ay walang anyo at walang laman. Kaya paano sila mabubuhay doon o maghahari kung wala nga pong laman o anyo ang lupa po sa loob ng 1,000 years? Kasi nga po malinaw, yan po ang kalalagyan ni Satanas. Hindi po siya literal na ikakadena o ilalagay sa hukay na literal, kundi sa kalagayan ng daigdig na babalik sa panahon na wala pong anyo at walang laman. Dahil po sa naganap na second coming ni Jesus Christ. At wala pong tao kasi lahat po ng masasama ay patay. Maliban sa kinuha ni Kristo na dinala po sa langit sa beginning ng 1,000 years. Sila po ay nasa langit. Yan po ang kalaliman o abusos na kalagayan po ng chaotic pre-creative state po ng planet Earth. Diyan po babalik si Satanas sa kalagayan po ng daigdig po na yan. Diyan po siya mabibilanggo. At sapagkat nga sinabi ni Kristo sa Mateo 24 verse 29 kung bakit po magiging walang anyo at walang laman ng daigdig. Anong sabi po ni Kristo sa Mateo 24 sa verse 29 po? Yun po ang magiging resulta kung bakit ang daigdig mawawalan po ng laman o anyo sa Mateo 24 at 29 sa dalawang katuparan po. Datapuat karakarakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon ay magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag at mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. Ayan po, malinaw po kung paano ilarawan po yung sign sa aktual na pagbabalik po ni Kristo. Dual yung application niyan na nabanggit natin kagabi. At ito nga, sa second coming, ang mangyayari po sa araw, ito po ay magdidilim. Ang buwan ay hindi na po magbibigay ng liwanag. Pati po ang mga bituin, sila po ay mawawala sa posisyon nila sa sangkalawakan o sa sangkalangitan po at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. Ibig sabihin po, sa second coming po ni Jesus Christ, ang araw ay maglalaho. Ang buwan ay mawawala at ang mga bituin wala ng tanglaw, kaya po ang lupa may iwang sira, walang anyo at walang laman. At yan po ang kalagayan ng daigdig bago ang creation. I-reverse po ni Jesus Christ ang nilikha po na daigdig. At yun ang magiging bilangguan po nitong dragon na si Satan o ang ahas, ang matandang ahas diyan sa Apokalipsis na binabanggit ni John. Ito po, may supporting verse tayo niyan sa Biblia kung ano talaga ang actual na apocalyptic condition po ng earth sa loob ng 1,000 years. Gaya po sa sulat ni Jeremiah sa chapter 4, verse 19 to 27, mahabang verses po, pinakita natin kung ano po ilarawan ni Jeremiah, yung kalagayan po ng daigdig natin. Ganon din sa Jeremiah 25:30 to 38, ipinakita din po kung ano yung condition ng earth. At sa Isaiah 24:1 to 6, basahin po natin yung nasa Isaiah 24 verse 1 to 6. Isang apocalyptic oracle o prophecy ni Propeta Isaiah po tungkol sa millennium o 1,000 years. Apocalyptic na pagkakasulat po niya. Isaiah 24 1 to 6. Narito, inawawalan ng laman ng Panginoon ang lupa at sinira at binabaliktad at pinangangalat ang mga nananahan doon. 2. At mangyayari na kung paano sa mga tao, gayon sa saserdote, kung paano sa alipin, gayon sa kanyang Panginoon, kung paano sa alilang babae, gayon sa kanyang Panginoong babae, kung paano sa mamimili, gayon sa nagbibili, kung paano sa mapagpahiram, gayon sa manghihiram, kung paano sa mapagpatubo, gayon sa pinatutubuan. 3.
Ang lupa ay lubos na mawawalan ng laman at lubos na masamsaman sapagkat sinalita ng Panginoon ang salitang ito. 4. Ang lupa ay tumatangis at nasisira. Ang sanlibutan ay nanghihina at nanglalata. Ang mapagmataas na bayan sa lupa ay nanghihina. 5. Ang lupa naman ay nadumhan sa ilalim ng mga nananahan doon, sapagkat kanilang sinalangsang ang kautusan, binago ang alituntunin, sinira ang walang hanggang tipan. 6. Kaya't nilamo ng sumpa ang lupa, at silang nagsisitahan doon ay nangasumpungang salarin, kaya't ang mga nananahan sa lupa ay nangasunog at nangagilan ang tao. Ayan po. Napaka-vivid o napakaliwanag po o napaka-talas ng pagkakagamit ng salita po ni Propeta Isaias sa kalagayan po ng daigdig sa bago ang second coming, sa mismong second coming at sa pagkatapos ng second advent ni Jesus Christ sa kanyang apocalyptic writing. Ipinakita po niya dun sa verse 1 and 3 at dito sa verse 6, mapapansin po natin ang lupa po ay mawawalan po ng anyo. Masisira ang lupa. Ganun po ang kalagayan. At yaon pong mga tao na sumalansang po sa tipan po ng Diyos, sa moral na kautusan po ng Diyos, dahil binago din nila ang mga alituntunin at sinira ang walang hanggang tipan po ng Diyos, ito po ang kasasapitan nila. Sila po ay mapupugnaw sa apoy. Masusunog po sila kasama ng lupa. At ganyan po ilarawan ang second coming. Gaya po ng apoy na tutupok po sa lupa ang pagbabalik ng atin pong Panginoon. Kaya kung titingnan natin, ang 1,000 years ay ang kalagayan po ng lupa ay walang anyo, walang laman ayon po doon sa ating binasa na ilan. At basahin natin yung mga nandyan na nilatag natin na verse para sa karagdagan po. At pinakita lang natin yung halimbawa, yung Isaiah 24, 1-6, kung ano po ang kondisyon ng lupa sa loob ng 1,000 taon. Ganyan po ang lupa. Sa loob ng 1,000 years, walang tao na babubuhay po dyan. Kaya hindi totoo yung sinasabi nila na sa lupa maghahari si Kristo sa loob ng 1,000 taon doon sa Jerusalem at itatayo ang third temple. Yun po ay isang futurist na interpretation na labas po sa apocalyptic na prophecy ng Biblia. Malinaw po ang revelation. Gaya nung binasa natin sa 2 at 3 ng chapter 20, na si Satanas po ay mabibilanggo dyan sa lupa na walang anyo at walang laman sa kalaliman po ng lupa o yung bottomless pit, at hanggang matapos po ang 1,000 taon bago po siya pakakawalan kapag po nag-expire o nagtapos po ang 1,000 taon. Kaya mapapansin po natin dito sa before, during, and after po ng 1,000 years, si Satan po ay ibinalanggo po sa lupa sa kalagayan po na pre-creation chaos. Ganon din po ang mga tao po sa lupa, ang mga nilalang po sa dagat, ang mga nabubuhay po sa tubig kasama ang mga lahat ng may dugo, sila po ay wala pong buhay sa loob po ng 1,000 taon. Malinaw po dito sa aklat po na Apokalipsis. Hello, brother. Good evening. Hello, Brad. Hello po. Sige po, continue. Pasensya na po, nag-ulan ng malakas. Sige, okay lang po. Naririnig naman po. Okay po Okay dyan lang. yung audio? Okay, Okay rinig po, naman okay. po. Opo, continue Sige mo po. lang, Brad. Sige po. Ayan, dito nga po sa loob ng 1,000 years, ang lupa po ay walang laman,
wala pong anyo at si Satanas po ay nakabilanggo dito sa lupa na wala pong kahit anong laman at wala pong anyo. Yan po ang kalalagyan po ng dragon o ni Satanas po sa loob ng 1,000 taon. Kung titingnan po natin dito sa chart na atin pong ginawa, sa unang cycle doon sa chapter 20, sa before, during, and after ng 1,000 years, si Satanas po at ang kalagayan po ng lupa ay magkasama o magkatuwang po sa konteksto po ng Revelation 20 verse 1 to 3. Doon po sa beginning o before o sa pasimula po ng 1,000 years, nakita po ni John yung bumababang anghel, yun po yung second coming o yung ikalawang pagbabalik po ni Kristo. At ganun din, simula doon, si Satanas po ay tatanikalaan sa loob ng 1,000 taon during 1,000 years. At after po ng 1,000 years, siya po ay kakalasan o palalayain ng maikli pong panahon bago po mag-expire ang 1,000 years o after po na mabilanggo po si Satan. At yan po ang 1,000 years sa kalagayan ni Satanas at sa kalagayan po ng lupa. Malinaw po ang verse 1 to 3 kung paano ilarawan si Satanas at ang kalagayan po ng lupa. Pero kung titingnan natin doon sa verse 1 to 3, may naiwan na mga tanong. At ang tanong na naiwan, what happened to the righteous? Ano po ang nangyari doon sa mga banal? What does bind and unbind mean? Anong ibig sabihin ng pagtatanikala at pagkalas po ni Satanas? What happened to the wicked who were destroyed at the second coming? Ano po daw ang nangyari doon sa mga masasama na nangawasak po doon sa ikalawang pagbabalik po ni Kristo? What did Satan deceive the nation to do after the 1,000 years? Ano po ang dadayain ni Satanas na mga bansa after ng 1,000 taon? What happened to Satan after he was released a little while? This question will be answered in the succeeding verse. Yan po yung naiwang tanong na sasagutin ng second cycle o ikalawang circular ng context po ni John po sa chapter 20. Yan po ang ating titingnan dito sa ikalawang stage o cycle po ng context na masusumpungan naman po natin sa verse 4 hanggang 10 ng Apokalipsis na ang focus naman po ni John ay patungkol sa kalagayan ng mga banal na nakikita ni John na nasa luklukan ng langit na ibinigay po sa kanila doon sa loob ng 1,000 taon. Yan po ang ating titingnan dito sa second cycle ng context po ni John the Revelator. Sabi nga dito sa verse 4, basahin po natin ang verse 4 po ng Apokalipsis 20. Ang sabi, nakakita ako ng mga trono at ang mga nakaluklok doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang kaluluwa ng mga pinugutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at paghahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw o sa larawan nito, ni tumanggap man ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Binuhay sila upang magharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. So, maliwanag, brother? Hello, brother? Okay po. So, brother, Hello. ati pong batiin mo muna para yung mga viewers natin at Magandang gabi may po nag, sa mga nanonood. opo, may pahabol din po na tanong at Opo, may actually, nagtanong po. opo, si ah, kaibigan na Maximili Bation Bantilan ang nagtanong. Actually, hindi pa tapos yung ati pong paghahayag ng topic natin sa gabing ito. Pero basahin na rin po natin, Brother Bernard, ang kanyang tanong Opo. para mas
maunawaan or ati pong malaman kung ano po yung kanyang tanong. So, sabi niya dito, hello po mga brad, good eve. Nanood ako sa inyo ngayon. Sabi niya, mayroon akong katanungan. Kung mangyari na magunaw ang lupa at langit, tanong ko lang, sino po ang hindi nagsabi ng totoo? Kayo o si Jehovah na Diyos? Ulitin ko, brother, ha? Opo. Kung mangyari daw na magunaw ang lupa at langit, tanong ko lang, sino po hindi nagsabi ng totoo? Kayo o si Jehovah na Diyos? Hindi, sinabi po namin ang totoo dito sa pamamagitan ng Diyos, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hindi po tayo, Brother Bernard, na nagsasalita Opo. na wala tayong ebidensya. So, binasa nga po natin ang mga talata na talagang ang langit, yung tinatawag na langit at tinatawag na lupa, ito po'y magunaw. Huwag po nating isipin na kapag ka sinabing langit, buong langit magunaw, Brother Bernard, kasi yung langit, di ba, Mm. may atmospheric Opo. heaven, may starry heaven, then heaven and heaven. Siguro sa darating na Opo. pag-aaral, atin din po mapag-aralan yan. Pero ang ibig niyang sabihin or ang kanyang katanungan, Brother Bernard, Kung kung magugunaw. mangyari daw na Kung magunaw ang mangyari. lupa at langit, o kung Sino mangyari, kung pero mangyari. talagang mangyayari, Mangyayari po no? talaga. O sa 2 Sinaad ng Pedro Biblia. 3:10. O 2 Pedro Opo. 3:10 gugunawin eh. Opo. Tanong ko lang, sino po ang hindi nagsasabi ng totoo? Si Jehovah na Diyos? Kayo o si Jehovah na Diyos? Hindi, kung ano yung sinabi po namin dito, kung anong sinabi ng Biblia, yun po yung sinasabi namin. Brother Opo. Bernard, dagdagan niyo po. Malinaw naman po. Doon sa tanong na sino po ang hindi nagsasabi ng totoo? Kayo o si Jehovah na Diyos? Opo. Dito po sa pinag-aaralan natin, yung salita ni Jehovah o nitong Diyos po ang sinasaad natin. Kaya walang sa ating, alinman sa dalawa sa atin, walang hindi nagsasabi ng hindi totoo. Sapagkat ang Diyos po ay hindi nagsisinungaling, katotohanan siya. At yung Yes. ipinapahayag din natin ay yung salita niya ay katotohanan. Kaya wala sa ating hindi nagsasabi ng hindi totoo. Na totoo pong magugunaw ang lupa. Gaya nung Lupa. binasa natin kanina sa Isaiah na mapupugnaw sa apoy. Ganun po ang lupa at langit ay matutunaw. At sabi nga po ni brother, hindi naman po lahat ng langit ay magugunaw. Sa na tinutukoy natin dito Yes. sa about sa 1,000 years sa beginning. Ang matutunaw lang po na tinutukoy po o mapupugnaw ng apoy ay ito pong planeta po natin, itong lupa na binubuo ng lupa at atmospheric heaven. Kasama po yung labas ng daigdig natin pero hindi po ang buong kalawakan sapagkat hindi naman po sakop ng kasalanan ang mga hindi po nilalang na hindi tao o wala o labas po sa tao. Kaya ito lang pong lupa na nagkasala kung saan itinapon ng mga anghel na nagkasala din mula sa langit, dito lang po magaganap ang fire judgment sa lupa. Lupa po, ito ang mapupugnaw at ito po ang i-renew after po ng 1,000 years. Biblia po ang nagsabi, totoo pong magugunaw po yan. Napakadaming verse po sa Biblia, diyan sa Isaiah, kay Jeremiah, kay Pedro, at ito nga sa 1,000 years na atin pong pinag-aaralan. Kung ano yung beginning ng 1,000 years, na sinasaad ang lupa ay mawawalan po ng anyo at laman. Ibig sabihin, mapupugnaw po ito. Babalik siya doon sa walang anyo at walang laman. Ibig sabihin, nawasak, nasira po dahil sa pagbabalik ng Panginoon sa lupa po sa kanyang ikalawang pagbabalik. Yun po, totoo po yun. At kung may tanong pa siya, pakilinaw pa nung tanong kasi baka ah, malito rin tayo doon sa kanyang tanong kasi nga di malinaw yung tanong po niya kung ano yung tinutukoy niya. Opo. So, yun lang naman po ang tanong niya, brother. Opo.
kung magunaw ang lupa at langit, sino po ang hindi nagsabi ng totoo, kayo o si Jehovah na Diyos? So, sinasabi po natin ang katotohanan dito. Hindi po tayo nagsasabi ng hindi katotohanan sapagkat yung pong ating mga binabasa ay ang mga salita ng Diyos, no? So, batiin lang po natin, Brother Bernard, yung ating pong mga sumusubaybay. Diyan po kay Sister Christina Carion sa May Palawan. Maligayang panunood po. At kay Virgie Pitogo, good evening po, watching from Mulabi, Zamboanga del Sur. Kay Mama Elgin, good evening brothers. Magandang gabi din po. At kay kaibigan na Maximili Bantilan, maraming salamat din po sa inyo pong katanungan. Pwede po kayo mag-follow up uli sa inyo pong tanong to clarify kung ano po ang nais nyong Punto. punto. Mas maganda kasi yung makuha ho natin yung pinakapunto niya. Pero sa sunod na pag-aaral, Brother Bernard, ay pag-aralan po natin yung heaven, di po ba? Heaven. Kung ano Kung yung ilang heaven. kung Ang heaven ba? ilang hilera ang heaven. Opo. Di ba? Kasi kung heaven lang ang sinabi, ay baka isipin magunaw Lahat na. ang lahat na, no? Lahat na. So, yun po ang ating pong nais na ipinaabot na kung may follow up po kayo, pwede po kayo mag-follow up. At back to you, Brother Bernard. Okay po. Magandang gabi po at salamat po sa mga nanonood at nakikinig at sa nagko-komento din po. Bukas po ang programa para sa mga tanong po. At patuloy po tayo sa pag-aaral po dito. Nasa ikalawang cycle na po tayo ng context ng chapter 20. Yung unang cycle, patungkol lang po kay Satan at sa kalagayan ng daigdig. Before, during, and after ng 1,000 years. Dito naman sa second cycle, ang focus naman dito ni John, ano ang kalagayan ng mga kinuha sa second coming na mga redeemed people, yung mga nangaligtas. Ano naman yung kalagayan po nila before, during, and after ng 1,000 years. Ito po yung binasa nga sa Revelation 20 verse 4. Nakita po ni John, doon daw po sa kanyang vision, meron pong thrones, plural, madami. At doon daw po sa throne, meron pong mga nakaupo doon. Them, marami din. And judgment was given unto them. At ang paghatol po sa salitang Greek ay krima, ibinigay po doon sa mga nakaupo sa luklukan po na nakikita po ni John. And I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus. Yung ilan pong nakita ni John na nandun sa luklukan, ito po ay ang mga redeemed people. Yung iba po dun yung pinugutan ng ulo dahil po sa patotoo kay Jesus. Yung iba dahil po sa salita ng Diyos. Yung iba, ito po yung mga taong hindi sumamba sa halimaw, sa kanyang larawan o hindi po tumanggap ng marka sa kanyang noo o sa kanilang kamay. Ibig sabihin, ito yung mga tao na nakasurvive sa end time na nakita ni John, kasama rin dito. At sabi doon, and they live and reign with Christ 1,000 years. Sila po ay nabuhay, nakasama po ni Kristo sa loob po ng 1,000 taon. Ibig sabihin, ito po yung mga banal na kasama po ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Sila po ay buhay. At kung buhay sila, wala po sila sa lupa sapagkat sa beginning ng 1,000 years, nawala ng anyo at laman o abusos o kalaliman po ang lupa. Ibig sabihin, kung wala sila sa lupa, nasaan kaya po sila? Sa nakikita ni John, nasa langit kung saan nandun po ang thrones. Wala naman sa lupa tayo makikita na bumaba ang throne para dito isagawa Yes. ang judgment sa loob ng 1,000 years. Kundi nasa langit po ang vision ni John kung nasaan po si Kristo kasama nila sa loob daw ng 1,000 taon. At yan po ang mga banal na
kinuha ni Kristo sa second advent. Dinala po sila sa heaven para hindi po para mamasyal doon sa langit, kundi para makiisa po sa tinatawag na judgment. Yan po ang gagawin nila doon. Yan ang gagampanan ng mga tao po na dinala po sa langit. Sabi nga sa verse 5, basahin po natin yung nasa verse 5 ng chapter 20. Ito ang unang pagkabuhay sa mga patay. Bubuhayin ang iba pang mga patay pagkaraan ng 1,000 taon. Yun po. Kung titingnan po natin, tinukoy po ni John, sa beginning ng 1,000 years, meron pong unang pagkabuhay sa mga patay. First resurrection. At sabi naman, bubuhayin ng ibang mga patay pagkaraan ng 1,000 taon. Ibig sabihin, may unang set ng resurrection, first resurrection, at yung ikalawang resurrection after po ng 1,000 years. Ibig sabihin, meron pong dalawang resurrection sa beginning ng 1,000 years at sa dulo ng 1,000 years o bago po mag-end ang 1,000 years. At dito po sa first po na beginning ng 1,000 years, ang bubuhayin po dito ay ang mga patay na nangabuhay at sila po ay binuhay. Ito po yung mga redeemed people na bubuhayin po sa second advent ni Jesus Christ sa beginning ng 1,000 years at dadalhin po sa langit. Iyan po yun. At yung ikalawang set naman ng resurrection, ito po yung mga masasama na nangamatay sa second advent at sila ay bubuhayin after pa po ng 1,000 years para po igawa dun sa mga masasama pagkabuhay nila sa ikalawa ang final executive judgment po diyan sa Revelation. At yan po ang tinutukoy dyan ni John. Mayroong dalawang set ng resurrection. First resurrection at second resurrection. Sabi pa sa verse 6, ayan po, meron pang tinukoy na event si John na nakapaloob po diyan sa Apocalypse 20. Mapalad at pinagpalang lubos ang mga nakasama sa unang pagkabuhay sa mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang pangalawang kamatayan. Sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ng Mesiyas, at maghahari silang kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Ayan po. Kung titingnan po natin, mapalad po, sabi diyan, blessed and holy is he hath part in the first resurrection. On such, the second death had no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him 1,000 years. Nilinaw po ni John pagdating sa verse 6, na yaon palang mga kasama ni Kristo sa 1,000 years sa langit, sila po yung nandun sa first resurrection. Mapalad po yung mapapasama na nangamatay kay Kristo na mabubuhay sa first resurrection sapagkat hindi na nila mararanasan ang ikalawang kamatayan. Sila po yung mga redeemed people, yung na-resurrect mula sa mga patay na namatay kay Kristo kasama yung buhay na inagaw sa alapaap sa second advent. Lahat po sila na redeemed people ay dinala sa langit at sila po ay hindi na makakaranas ng ikalawang kamatayan sapagkat sila po ay ginawang mga priest sa Diyos Ama at saka po sa kanyang bugtong na anak na si Kristo. At sila po ay nagharing kasama po ni Kristo sa loob ng 1,000 years para po makiisa sa tinatawag na millennial judgment po o investigation in terms of millennial sa panahon po ng 1,000 years bago po ipataw ang executive judgment na ikalawang kamatayan sa lake of fire. Yan po ang pinakita po doon kay John. At yan po ay masusumpungan natin sa aklat ng Tesalonica at unang Tesalonica at chapter 4 verse 16 to 8 to 17 ang tungkol po sa first resurrection. Tingnan natin kung sino yung mga kasama diyan sa first resurrection na maghahari kasama ni Kristo na magsisimula sa second advent. Sino-sino ba ang kasama diyan na mga tinutukoy para po doon sa 1,000 years? Unang Tesalonica 4:16 to 17. Sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit,
bubuhayin mula ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon, sa gayoy makapiling niya tayo magpakailanman. Ayun po. Malinaw po ang sulat po ni Pablo po sa mga taga Tesalonica. Na kung titingnan po natin diyan sa sulat po ni Pablo ay meron pong dalawang set ng redeemed people. Yung una, yung mga nangamatay kay Kristo. Sila po ang mapapasama sa first resurrection na magaganap sa beginning ng 1,000 years o sa second advent ni Jesus Christ. Kasama po sa second advent ni Jesus Christ, aagawin ang mga natitirang buhay sa pagbabalik po ni Kristo. Ibig sabihin, dalawang set ang redeemed people sa second coming. Isang nangamatay kay Kristo na binuhay na maguli sa unang pagkabuhay at mga buhay na inabutan na mga banal sa ikalawang pagbabalik ni Kristo na aagawin po sila sa alapaap at upang sila po ay makasama ni Kristo hanggang sa walang hanggan. Sabi diyan sa verse 17. Kung babasahin po natin sa verse 17. Kung ulitin natin Kung ang magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Yun po, malinaw po na yung aabutang buhay sa second advent na mga banal, sila po ay kukunin sa mga alapaap at kasama sila doon sa kukunin ding mga nangabuhay na nangamatay kay Kristo sa first resurrection. At hindi na nila matitikman ang final executive judgment sa lake of fire o yung ikalawang kamatayan sapagkat sabi ni Pablo, sa Panginoon daw sila magpakailan man, forever and ever. Malinaw po. Yan ay mga redeemed people sa beginning ng 1,000 years, sila po ang isasama po doon sa 1,000 years na tinutukoy po ni John sa aklat ng Apokalipsis. Sapagkat yan ang focus ni John sa ikalawang cycle ng context ng Apokalipsis. Yan po yung first resurrection ng mga nangamatay kay Kristo kasama yung mga aagawing buhay sa second advent. Magkasama po sila. At saan sila po dadalhin? Sabi ni Jesus Christ, nangako po si Kristo. Diyan po sa aklat ng Juan sa Kapitulo 14, verse 1 to 3. May ipinangako po si Kristo sa bayan po o sa atin. Sa Juan 14, 1 to 3. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos at magsisampalataya naman kayo sa akin. 2. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinasabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. 3. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Yan po, napakalinaw po. Doon pala sa langit, si Kristo po nangako po siya dito sa atin na siya po ay maghahanda ng maraming mansions o tahanan doon sa langit. Ang tinutukoy diyan yung bayang banal, yung Holy City, yung New Jerusalem. At doon po sa langit, meron pong kalalagyan ang mga redeemed people po at yun po yung ipinangako po na ni Kristo sa atin. Doon daw po sa Ama, sa langit, maraming mga tahanan. At doon po tayo dadalhin ni Kristo sa second advent itong mga redeemed people po na ito. Doon po sila dadalhin. Kaya yung mga na-resurrect na nangamatay kay Kristo at yung inabutang buhay na banal, sila po ay dadalhin doon po sa Holy City, doon po sa Ama, sa kanya pong tahanan sa langit. At kung ano man yung tahanan doon sa langit, yung physical appearance nun ay hindi natin kayang ilarawan sapagkat walang nakakita kailanman ng bagay po na meron po sa langit. Pero po inalarawan ng Biblia kung ano po ang bayang banal sa paraan pong
vision ni John diyan sa aklat ng Apokalipsis na titingnan din po natin dito sa pinag-aaralan po natin. Dun pala dadalhin sa second coming ang mga banal. Sila po ay dadalhin po sa langit, wala po sila sa lupa. Kaya mali yung mga nagtuturo na ang 1,000 years sa lupa daw maghahari sila kasama si Kristo. Hindi po, nasa langit po ang inihandang tahanan, wala po dito sa lupa para maghari sila sa loob ng 1,000 years na sira po ang lupa dahil po sa second advent. Sabi nga dito sa slide, a strict reading of Revelation 24 to 10 does not reveal that the saint will be in heaven during the 1,000 years. However, we will see that Revelation 21 verse 2 does point out this fact very clear. Yung iniisip ng iba dahil dyan sa Revelation 4:1 to 10 na parang walang sinasabing nasa langit yung mga tinutukoy dyan na mga tao na naghari kasama ni Kristo, pero malinaw po pagdating sa chapter 21 verse 2 na kung saan yung news, yung city of Jerusalem, nanggagaling po siya sa langit at wala po sa lupa. Ibig sabihin, galing sa langit ang mga banal. After po ng 1,000 years, ibababa po ang news Jerusalem sa pagtapos po ng 1,000 years. Ibig sabihin, galing po sa langit ang mga banal sa loob ng 1,000 years na dinala sa beginning ng 1,000 years sa second coming po ni Jesus Christ. Kaya nga sabi nga po rito, the saints were given thrones and they sat upon them with Christ for 1,000 years. Pagdating po nila sa langit, binigyan po sila ng mga luklukan kasama po si Kristo sa loob ng 1,000 years para po sila ay makiisa sa tinatawag na judgment. Ibig sabihin po, ang process po ng judgment o yung paghuhukom, hindi po yan kagaya ng mga tinuturo ng mainstream Christianity na ang judgment po nila ay isang one-time event o isang event lang po ang judgment. Pero po sa Biblia, sa Book of Daniel at Apocalypse, ang judgment po ay by process. Hindi po bigla ang ipapataw ng walang process. Kahit po sa panlupa na paraan po ng sistema ng judgment po, lagi pong merong process po yan. Hindi po agad ipapataw sa tao na nagkasala ang isang kaparusahan. Lagi pong may proseso po yan. Kagaya po ng investigation. Ganon din po dito sa atin sa Biblia. Bago po ipataw ang executive judgment, lagi pong merong investigative judgment. Dalawa po ang investigative judgment. Yung una, bago po ang second coming sa panahon natin ngayon. Nandito po tayo ngayon sa tinatawag na investigative judgment. At pag nag-close po ang provision, ipapataw po ang executive judgment sa second advent. At pagkatapos naman ng second advent, sa loob ng 1,000 years, yung ikalawang phase ng judgment na investigation ay magaganap naman po sa langit. At ang witness po ay lahat ng mga redeemed people na kinuha ni Kristo sa lupa. At pagkatapos po ng investigation sa mga masasama ay ipapataw po ang executive judgment after po ng 1,000 years at sila po ay ibubulid na po sa dagat-dagatang apoy sapagkat na-declare po na siyasat po ng mga banal kung ano ang karapat-dapat na ihahatol po sa kanila. Malinaw po, makikiisa ang mga banal sa judgment na gagawin po sa langit. Kasi baka isipin natin, tayo palang tao ay makikiisa sa paghatol. Nasa Biblia kaya yan, nahatulan natin si Satanas, ang kanyang mga anghel, pati po ang mga masasama na nangamatay sa second advent na nanatiling patay sa loob ng 1,000 years, sila po ay hatulan. Biblical po kaya iyon. Nandito po yan sa sulat din po ni Pablo kung paano po ang bayan po ng Diyos na mga redeemed people, sila po ay makikisa sa judgment sa 1,000 years. Ito po yan sa 1 Corinthians at chapter 6 verse 1 to 3. Sa sulat po ni Pablo sa mga taga-Korinto. Nangangahas baga ang sinuman sa inyo kung mayroong anumang bagay laban sa iba na siya'y magsakdal sa harapan ng mga liko at hindi sa harapan ng mga banal. 3. O hindi ba ninyo nalalaman na ang mga banal ay magsisihatol sa sanglibutan? At kung ang sanlibutan ay hatulan ninyo, hindi kaya baga dapat magsihatol kayo sa mga bagay na pinakamaliit? 3.
Hindi ba ganinyo nalalaman na ating hatulan ang mga anghel? Gaano pa kaya ang mga bagay na nauukol sa buhay na ito? Ayan po, malinaw po sa patanong na sulat po ni Pablo. Nalalaman ba daw natin kung sa atin ipupukol yung end time context ng sulat ni Pablo na nahahatulan natin ang mga masasama at hahatulan din natin ang mga anghel po at ang maghahatol po ang mga banal. At magaganap po yan diyan sa 1,000 years kung saan ibinigay ni Kristo ang kamay na makiisa po sila sa investigative judgment sa loob ng 1,000 years kasama po si Kristo bilang sila ang mga witness na magpapatotoo kung ano ang ginawa ng mga makasalanan na ito, kung bakit karapat dapat silang ibulid sa dagat-dagatang apoy. Kaya makikisa po ang bayan po ng Diyos sa loob ng 1,000 years sa judgment process para hatulan po ang mga lahat ng masasama kasama po si Satanas at ang kanyang mga angel. Yan po ang gagawin ng mga redeemed people sa langit sa loob ng 1,000 years. Makikiisa sila sa investigative judgment o millennial judgment bago po ipataw ang dagat-dagatang apoy sa mga masasama at sa anghel at kay Satanas. Kailangan pong maging fair o patas, ipapakita po sa buong universe kung ano po ang Diyos na sinunggaban ni Satanas o inakusahan po na ang Diyos po ang masama sa harapan po ng tao. Kaya ipapakita po sa 1,000 years sa lahat po ng redeemed people na ang Diyos po ay patas. Ipapakita niya po ang record, ang aklat ng buhay, ang aklat ng alaala at ng mga gawa upang makita po nila kung ano po ang ginawa ng mga makasalanan, kung bakit po deserve nila ang lake of fire. Yun po ang purpose ng 1,000 years judgment process na ibibigay po sa mga holy o sa mga banal o sa redeemed people. Kaya malinaw po na sa dalawang resurrection, sa first resurrection, lahat po ng redeem, kukunin kasama ang natirang buhay, dadalhin sa langit. Pagdating nila sa langit, makikisa po sila sa investigative judgment o tinatawag na millennial judgment. At after ng 1,000 years, bababa po sila sa lupa kasama ng New Jerusalem. At pagbaba po nila sa lupa, mabubuhay naman ang lahat ng patay, i-resurrect para po harapin nila ang executive judgment po na ipapataw po sa kanila. Yun po ang ikalawang cycle na nakita po ni John. Kaya nga pagdating po sa verse 7 ng chapter 20, ano na po ang mangyayari after ng 1,000 years sa context po ni John? Sa verse 7 ng chapter 20. Kapag po natapos na ang millennial judgment sa langit ng mga banal, ano po ang mangyayari kay Satanas? At kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan. Ayan po. Kung titingnan po natin, pagkatapos po ng 1,000 taon, si Satanas po ay kakalagan sa kanyang bilangguan. Sa kalagayan po ng daigdig na walang anyo at walang laman. Sapagkat po, sa dulo ng 1,000 years, masasaksihan po natin yung second resurrection ng lahat po ng mga masasama. Pag na-resurrect sila, meron uling kasama po si Satanas na mga tao, na mga wicked po sa panahon po na yan. Kaya bago po mag-expire ang 1,000 years, pakakawala ng maikling panahon po si Satan po. At dyan po gagawin ni Satan ang kanya pong final movement na gagawin po niya laban po sa Diyos. Kahit alam po niya natalo na siya sa the great controversy na pinasimulan niya po mula pa sa langit. At dyan po magaganap yung executive judgment after po ng 1,000 years. At ano po ang gagawin nitong mga na-resurrect na mga masasama kasama po si Satanas sa dulo ng 1,000 years o after ng pag-expire ng 1,000 years? Ano po ang gagawin ng mga masasama kasama si Satanas sa verse 8 to 9 to 10 ng Apocalypse 20? Ano po ang mangyayari diyan sa panahon po ng pagtatapos ng 1,000 years o sa dulo? At lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka na ang bilang nila ay gaya ng buhanginan sa dagat. 9.
at nangagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa at kinubkob ang kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig at bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasupok. 10. 10 pa po. At ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre, na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta, at sila'y pahihirapan araw at gabi, magpakailan-kailanman. Ayan po, malinaw po. Sa dulo po ng 1,000 years o sa pag-expire ng 1,000 years, na-resurrect sa second resurrection ang lahat po ng mga masasama sa buong kasaysayan po ng sanlibutan. At gaano na po sila karami? Dahil po napakadami nung na-resurrect sa buong history ng lupa ng mga masasama. Kasing dami daw po sila ng buhangin sa dagat. Isang hyperbole, ibig sabihin po, intensity, pinapakita yung dami nila na hindi po mabilang ng kamay. Kasing dami po ng buhangin sa dagat, ang lahat po ng mga masasama po. At sila po ay natipon, saan daw po? Sa 4 na sulok ng lupa. Ibig sabihin, global, universal po itong pagtitipon po ng lahat ng mga masasama sapagkat ito na po ang pinale ng story of redemption at ng the great controversy. Dito na po tatapusin sa final war ang evil kasama ang mga sinner, si Satanas at ang kanyang mga anghel. Mapapansin natin na ipon po lahat ng mga makasalanan sa 4 na sulok ng lupa na tinawag po ang final war na ito na Gog and Magog, yung events po na ito. Symbolic lang po itong Gog and Magog dito, hindi po ito literal na si Gog and si Magog. Na ang tinutukoy nito lahat po ng force o war na ang head po ay ang King of the North na si Satan, symbolic po. Yan po si Satanas. Ang gagawin po nila sa final war na ito, dahil po bumaba po yung bayang banal sa pagkatapos ng 1,000 years, susubukin po nila na kubkubin o salakayin po ang mga redeemed people na nasa loob ng New Jerusalem at palilibutan po nila globally ang New Jerusalem at aakyatin po nila ito. Pero po habang ginagawa po nila itong final attempt ng war po na ito, ipapataw na po ng Diyos ang execution ng judgment at ipapakita po sa kanila, sa lahat ng mga masasama, kung ano po ang ginawa nila, kung bakit sila pahihirapan araw at gabi doon po sa dagat-dagatang apoy o tinatawag nating impyerno o hellfire o dagat-dagatang apoy o lake of fire na susupok po kay Satanas, sa mga anghel niya at sa lahat po na makasalanan kasama po ang evil. At yun po ang tinatawag na ikalawang kamatayan o second death na hinihingi ng kautusan na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan po. Yan po ang final execution. Kaya except doon sa mga banal na si Kristo ang naging tagapagligtas nila, si Kristo ang naging substitute nila sa kasalanan, hindi na po nila mararanasan ang second death sapagkat si Kristo ang namatay sa cross para po sa kanila at tinanggap nila sa pamagitan ng pananampalataya na justified sila. Pero itong mga masasama, wala silang kinilalang tagapagligtas, sumama sila sa rebellion laban sa Diyos at ito po ang kahinatnan nila. Ang hinihinging hatol po ng kautusan ang ikalawang kamatayan o walang hanggang kamatayan sa dagat-dagatang apoy po. Mapapansin po natin lahat ng mga masasama ay nasa labas po ng bayang banal. Pinalibutan po nila ang New Jerusalem na bumaba after ng 1,000 years. Ito po yung event sa second cycle po. Before, during, and after. Sa before o sa beginning ng 1,000 years, naganap yung resurrection. Pagkatapos noon, dinala po sila sa langit. During 1,000 years, nakiisa po sila sa millennial judgment. At after ng 1,000 years, bumaba po sila kasama ang New Jerusalem upang ipataw po sa mga masasama ang final executive judgment. At kasabay po noon ang pag-attempt ni Satanas na kubkubin ang New Jerusalem, saka po isasabay ang pagbaba ng apoy mula po sa langit o yung final judgment na hellfire po, ikalawang kamatayan po. Yan po yung second cycle po ng Revelation patungkol sa mga banal. Pero po may naiwang tanong diyan sa second cycle po ng chapter 20. Ang naiwang tanong po ay sabi dito, why were those
in the city saved and those outside lost. What is the name of the city that wicked surrounded? Ano ba ang pangalan ng city na pinalibutan ng mga banal diyan sa nabasa natin sa verse 8 to 10? Were the wicked ever convinced that they were wrong and God was right? Kailan ba marirealize po ng mga masasama na sila ay mali at ang Diyos ang tama? When did the saint enter the city? Kailan po sila sasalakay? Ay kailan po nakapasok ang mga banal at sasalakayin ang bayang banal? What was the judgment process during the 1,000 years like? Paano po yung naganap na 1,000 years judgment doon sa langit? Yan po yung naiwang tanong na sasagutin naman ng third cycle ng Revelation 20 verse 11 hanggang umabot ng chapter 21 verse 1 po, na ang focus naman po ay ang judgment para po sa mga makasalanan na patay na nasa lupa, na nangamatay po. Ano yung igagawad po sa kanilang hatol? Diyan naman po pinakita po ni John yung judgment para po sa mga wicked. Mapapansin po natin, before po ang 1,000 years, ang lahat po ng mga masasama ay namatay po sa second advent o sa second coming po ni Jesus Christ. At mula po doon, pag akyat sa langit, nakita po ni John yung napakaraming luklukan at meron po doong great white throne para po sa judgment na magaganap ayon sa verse 11. At itong judgment po na ito, sabi dito, this judgment obviously takes place before wicked were cast into the lake of fire. Naganap po ang judgment na ito hindi po pagkatapos ng 1,000 years, kundi bago po mag-expire ang 1,000 years na isagawa na po ang process ng judgment para po sa mga masasama. This must mean that Revelation 20 verse 11 to 15 is repeating events which took place before the wicked were destroyed. Yun po ang sinasakop ng verse 11 to 15. Pinapakita po yung judgment na naganap sa loob ng 1,000 years bago po ipataw yung execution after po ng 1,000 years. At ano po ang nangyari dito sa mga masasama sa judgment? Ang ginawa po ng mga banal, siniyasat po nila ang mga books o aklat po na nabuksan po sa langit. At ito pong mga aklat na nabuksan po sa langit ay ipinakita po kung ano ang mga gawa o ginawa nitong mga masasamang hinatulan. Kasama po sa nabuksan ng mga aklat ay ang aklat po ng buhay o ang Book of the Life. Ayon po diyan sa Revelation. Kung titingnan po natin sa Revelation 12 to 13, basahin po natin yung chapter 20 verse 12 to 13. Kung paano po nabuksan ang mga aklat kasama ang aklat po ng buhay. Diyan po sa Apokalipsis, sa naganap po na judgment process para po sa mga masasama. 12 to 13 ng Revelation 20. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat, na siyang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan, ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. 13. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibinigay ng kamatayan at ng Hadis ang mga patay na nasa kanila, at sila'y hinatulan, bawat tao ayon sa kaniyang mga gawa. Ayan po. Kung mapapansin po natin, meron po mga aklat na nabuksan po sa langit. At yung unang mga aklat po na pinakita dyan, hindi man specific binanggit yung pangalan, pero po, tinukoy yung mga aklat ay naglalaman po ng mga gawa ng tao, nitong mga masasama, yung works, nito pong mga tao po na ito. Doon po lahat naka-record at yan po ang in-investigate sa investigative judgment sa 1,000 years kasama ang mga banal. Yan po ang siniyasat nila para po igawad ang karapat-dapat pong hatol po para sa kanila kasama po si Kristo. Kasama rin po sa nabuksan ay ang aklat po ng buhay ayon po diyan sa Revelation 20. Diyan po sa context po na yan. At ano ba yung mga gawa, aklat ng naglalaman po ng mga gawa ng tao? Kung maalala po natin, tayo po na mga nangaligtas kay Kristo
tayo po ay niligtas sa pamamagitan po ng biyaya, sa pamamagitan po ng pananampalataya. Saved by grace through faith, ayon po dyan sa Ephesians 2:8-9. Basahin po natin yung nandyan sa chapter 2, verse 8-9, patungkol po sa salvation. Sa sulat po ni Pablo sa mga taga-Epeso. Chapter 2, Sapagkat verse 8-9. sapagkat sa biyaya'y kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. 9. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Ayan po, malinaw po. Sa pamamagitan po ng mga gawa, ang sino man daw po ay huwag po magmapuri. Sapagkat hindi po tayo maililigtas ng sarili nating gawa. At mapapansin natin dito ang mga makasalanan. Ang nabuksan pong aklat ay ang record ng kanilang mga gawa. Pero ito mga nangaligtas na tumanggap kay Kristo, naligtas po sila sa pamamagitan ng pananampalataya at ito po ay kaloob po ng Diyos. Ito po yung kabaliktaran. Itong mga redeemed people, sila po ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero itong mga makasalanan, sila po ay hindi naligtas sapagkat sila ay parurusahan sa lake of fire. At ano po ang record na nakita doon sa pagsisiyasat sa kanila? Nabuksan po ang aklat ng kanilang mga gawa. Ipapakita doon yung kanilang gawa na hindi po makakapagligtas sa kanila at yun ang rason kung bakit po sila po ay nariyan sa dagat-dagatang apoy, parurusahan po sa executive judgment sapagkat sa kanilang gawa sila nagmapuri at hindi po nila tinanggap ang kaligtasan sa pamamagitan po ng pananampalataya. Kaya sa panahon po ng judgment, ang isisigaw po ng mga masasama ay Panginoon, Panginoon, na sinabi po dyan sa New Testament. Ganun po ang isisigaw nila sa panahon po ng execution ng judgment. Sasabihin nila yung kanilang mga gawa pero marirealize nila hindi po pala sila maililigtas nung gawa. At yun yung dahilan kung bakit po nandun sila sa lake of fire parurusahan sapagkat hindi po yun ang makapagliligtas, sabi ni Pablo, kundi ang pananampalataya kay Kristo na namatay dun sa cross at muling nabuhay. Yung pananampalataya natin doon ang nagligtas po sa atin at yun po ay kaloob po ng Diyos. Kaya wala pong pwedeng magmapuri ayon sa kanilang gawa kasi po hahatulan lahat po ng mga gawa ng tao. At hindi po tayo maililigtas ng sariling gawa po natin ayon kay Pablo. At ito ang nakita po sa record sa aklat po ng mga gawa o Book of Works doon po sa langit po. At bukod doon sa aklat na naglalaman ng mga gawa, nakita po din ni John ang aklat ng buhay. At mapapansin po natin doon sa verse 15 ng chapter 20, ang mga masasama po na ibinulid sa dagat-dagatang apoy, ang kanila pong pangalan ay wala po sa aklat ng buhay o inalis po sa aklat ng buhay. Ibig sabihin po, hindi po nila nakamtan ang eternal life na ang first way para po makamtan natin ang buhay na walang hanggan na sinabi ni Kristo ay sa pamamagitan ng pananampalataya po sa Kanya. Sapagkat si Kristo po ang daan ng pintuan patungo po sa buhay na walang hanggan. Kaya yung hindi po tumanggap sa kaligtasan na binigay po ni Kristo, paano nila makakamtan ang eternal life? At dahil doon, kung sa sariling gawa lang sila, wala sila sa record sa Book of Life, kundi hahatulan sila doon sa books na naglalaman ng kanilang mga gawa na ipinagmapuri po nila nung sila po ay nabubuhay. At yun po ang mangyayari sa mga wicked o sa mga sinner sa panahon po ng judgment. At yan po ang nangyari doon sa pagsisiyasat dito po sa mga masasama bago po ihatol ang ikalawang kamatayan po sa kanila o yung lake of fire na tinatawag. At yan po ang ibinigay sa kanila. At after noon, sa dulo ng 1,000 years, after ng executive judgment sa lake of fire, sumunod po ang pagbabago ng lahat ng mga bagay o i-restore po ang physical na new heaven and new earth po. Ito yung summary doon sa third cycle
Sa before, yung earth and heaven po ay nawala. Sabi dun sa verse 11, nagsitakbuhan po ang langit at ang lupa. Yan yung second coming. During naman ng 1,000 years, isinagawa yung judgment. Yung investigation po, nabuksan yung mga aklat ng mga gawa, nabuksan yung aklat ng buhay. At after ng 1,000 years, ipinataw po ang second death doon po sa nasiyasat na mga makasalanan at kung ano ang karapat-dapat na hatol po sa kanila doon po sa lake of fire. At pagkatapos po niyaan, nagkaroon ng naiwang question. Ito po yung panghuli na mga question na naiwan sa third cycle ng context po ng chapter 20. Ang naiwan pong tanong, what was in the books which condemn the wicked? Ano ba yung nandun sa aklat na nagkondena po sa mga makasalanan, sa mga masasama? Were the righteous in heaven during the 1,000 years? Ang mga banal ba ay nasa langit sa loob ng 1,000 taon? What will life in the city be like? Ano po ang buhay doon sa loob po ng New Jerusalem? What will God be like? Ano ba ang Diyos doon? These questions are answered in the last outline of millennial events. Dito na po yan sasagutin. Sa panghuling cycle o sa fourth cycle po ng context ng pagkakasulat ni John ng patungkol sa 1,000 years sa beginning, during, and after po ng 1,000 years. Ito na po yung last, ang fourth cycle na mababasa natin sa Revelation 21 to 8. Ang focus po nito, ano ang buhay sa loob ng bayang banal mula po sa beginning ng 1,000 years, during 1,000 years hanggang po sa after ng 1,000 years kung saan mare-restore after ang new heaven and new earth. Kung mapapansin po natin sa diyan sa Revelation 21 verse 2, isa-summary natin, begins the final outline of post-millennial events which outline begins when John sees the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. Nakita po ni John yung New Jerusalem nang gagaling po sa langit, nananaog, bumababa po mula sa langit, papunta po sa lupa. After po maganap o after po ng pag-expire ng 1,000 years, na siyang tinangkang lusubin po ng mga masasama bago po igawad ang lake of fire. Ibig sabihin na ibaba na po ang New Jerusalem bago po ipataw ang executive judgment. Kasi nga po tinangkay ang lusubin ng mga banal doon sa verse 8, 9, 10 ng chapter 20. Pagdating sa verse 2 ng chapter 21, nakita po diyan yung event kung paano bumababa yung New Jerusalem bago po mag-end ang 1,000 years. At inilarawan po ni John ang New Jerusalem na gaya po ng isang mapapangasawa ng kordero po, ang New Jerusalem. Sapagkat po ang iglesia ni Kristo, ang iglesia ng Diyos na nasa loob ng New Jerusalem ay ang asawa po ni Jesus Christ. Ayon po sa symbolic o parabolic na kwento po ni Jesus Christ ng marriage doon po sa langit na ang kanyang iglesia ang kanyang asawa ayon po sa sulat din ni Pablo. Kaya mapapansin natin sa verse 7 to 9 ng Revelation 20, sabi diyan, we are told that the New Jerusalem was on earth when the wicked surrounded it. Ibig sabihin, bumaba na po ang New Jerusalem bago pa po ipataw ang Lake of Fire kasi nga nilusob yan na ang mga makasalanan nung lahat ng sinner na kasing dami po ng buhangin, tinangka po nila. Pero nung tinangka nilang lusobin, saka po ibinuhos ang apoy mula sa langit na nagtupok po sa kanila. Yun po yung execution o yung executive judgment. At sabi nga dito, there can be no doubt that the righteous are in the city when it descend. Nasa loob po ang mga banal noong ito po ay bumababa. This is true for at least three reason. Ang una pong rason kung bakit ang mga banal nasa loob kasi nga galing sila sa langit. Ayon sa Thessalonica, kinuha sila sa second coming, dinila sa langit at muling bumaba sa third advent at babalik sila dito sa lupa kasama ang New Jerusalem. Nasa loob po ang mga banal na siyang kinubkob ng mga nasa labas po ng mga makasalanan. Ikalawang reason, the wicked surrounded the city after the millennium. The righteous are inside. Malinaw po. Kasi yung nasa labas, yung mga makasalanan, sila yung naglusob at yung nasa loob, ang mga banal, sila po yung nilusob. Doon sa context ng verse 8, 9 to 10 ng chapter 20. Ikatlong reason, the millennial condition of the earth would make it impossible for God's people to live here. Kaya po malinaw, dahil po nasira ang lupa sa beginning ng 1,000 years sa second coming,
Kaya ang paghahari ni Kristo kasama ng mga banal ay wala po sa lupa kundi sa langit. At pagkatapos sa langit ng 1,000 years, bumaba po sila sa lupa sa third advent at dito na po sila sa lupa titira magpakailan-kailaman sapagkat po ang lupa ay mamanahin ng tao. Yan po ang pangako ng Diyos. At ito yung summary sa fourth cycle o sa panghuling cycle. O ito na yung kabuuan ng chart na nabuo natin mula doon sa first cycle, second cycle, third cycle, at fourth cycle ng context ng 1,000 years mula before, during, and after. Makikita po natin dito sa huli, ang New Jerusalem po ay nakababa na po sa lupa at ready na po ang New Jerusalem na masaksihan ang recreation o retransformation po ng New Heaven and New Earth po. Paglabas po ng mga banal sa New City na New Jerusalem, ang masasaksihan na po nila after ng Lake of Fire ay ang bagong langit, bagong lupa po na nirecreate o muling nilikha po ng Diyos po after ng 1,000 years. Kaya kung isa-summary natin, ito po yung literary structure ng four cycle po ng context ng millennium o 1,000 years na nakasaad diyan sa Revelation 20 hanggang Revelation 21 hanggang sa verse 8. Yung apat na cycle po ay magmula sa verse 1 to 3, yung sunod na cycle ay sa 4 to 10, yung third cycle sa verse 11 to 15 at hanggang sa chapter 21 verse 1 at yung fourth cycle sa verse 2 to 8, yan po ang fourth cycle po kung paano ni John hinimay-himay ang event mula po sa before, during, and after ng 1,000 years sa apat na magkakaibang context ng focus po ni John. Una kay Satanas at sa kalagay ng lupa. Ikalawa, kalagayan po ng mga banal sa langit. Ikatlo, kung paano naganap yung judgment sa mga masasama. Pang-apat, ano ang buhay sa loob ng New Jerusalem at yung magaganap na New Heaven and New Earth. Yun lang po at sana nakuha natin yung kunting ideya patungkol sa proper na context po ng pagbabasa ng chapter 20 to 21 ng Revelation na kung atin po nga aralin, hindi po siya chronological, kundi cyclical po siya, na umiikot po siya sa apat na focus o context po ni John na nahati po sa apat na pinakita natin na tinatawag na four cycle po ng literary context po ni John na nakita natin kung ano yung event before, during, and after ng 1,000 years. Kaya kung gusto nating aralin niya ang millennium, taliksikin lang po natin ang Revelation 20 hanggang chapter 21 to verse 8 po nito. Mauunawaan po natin ang event before, during, and after at masasagot po ang lahat ng tanong po natin patungkol sa 1,000 Okay. years. Yun lang po at magandang gabi po. Sana ay nagkaroon tayo ng kunting pagtanaw patungkol sa 1,000 years o millennium na tinatawag po natin. Okay, maraming salamat Brother Bernard sa paghayag sa mga salita ng Diyos. Tunay na ang mga katotohanan ay naihayag sa gabing ito. At inaantay po natin na may magtanong, Brother Bernard. Ngunit wala pong tanong. At sakali po, mga kaibigan at mga kapatid, meron kayong mga katanungan. Nakalagay naman po sa ating screen ang ating pong mga ika nga cellphone number. So, pwede po kayong mag-message sa ating pong mga numero na nakalagay sa screen po. So, sa lahat, maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa ating pong programa. At i-follow niyo po ang The Last Trumpet and then yung alamin natin. So, yun po ang ating ginagamit na account. At sa ating pong pagtatapos, Brother Bernard, dahil wala pong wala pong tanong, tayo po ay manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat ng inyo pong kaharian ay nasa dako na mga kalangitan. Muli po, maraming salamat sa inyo pong mga salita na amin pong napag-aaralan sa gabing ito. Nawa po, ito po ay maunawaan o naunawaan sa mga nakikinig
na siya naman maging pakinabang upang ito po ay matunton ang inyo pong daan tungo sa katotohanan upang kami po ay magtamo ng buhay na walang hanggan at makarating sa langit na bayan. At sa gabing ito, kami po ay ingatan, lalo't higit sa aming pong mga kaibigan na nasa iba't ibang sulok ng daigdig. Nawa ang biyaya at proteksyon at magandang kalusugan ay pagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Maraming salamat ang banal sa inyo pong pakikinig sa aming pong mga dalangin. Ang lahat ng ito ay aming hiniling at pinasalamatan sa pangalan ni Jesucristo na aming personal na tagapagligtas. Amen. Brother Bernard, huling pananalita para po tayo ay magtapos. Maraming salamat po sa panonood po sa programa sa gabi pong ito. Nawa po ay patuloy pa rin po tayo na mag-aral po ng Biblia at hinikayat po natin ng bawat isa na tayo po ay magbasa, pagsaliksik po ng kasulatan, lalo na po sa mga kaganapan na nagaganap sa mga huling araw na ito. At yun lang po ang ating may iwang mensahe na tayo po ay magbantay bilang mga Adventista o naghihintay sa pagbabalik po ng Panginoon. At panghawakan po ang kaligtasan na tinanggap po natin mula kay Kristo. Yun lang po at magandang gabi at God bless po sa lahat. Okay, maraming salamat sa inyong lahat mga kaibigan at mga kapatid. Mula po dito sa aming kinaroroonan sa Luzon, kami po ay magsasabi, mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahon ay malapit na. Magandang gabi at God bless us all.